Karamihan sa veteranong NBA player ay may anak na nangangarap na sundan kung ano ang narating nila sa larangan ng basketball at nangangarap maging isang mahusay na manlalaro. Pero hindi lahat ay pinalad, katulad na lang ng anak ni Michael Jordan, John Stockton, at anak ni Patrick Ewing. Pero meron ding ilang mukhang kayang panindigan ang hype sa kanila bilang isang anak ng NBA player. Ngayon, titingnan natin kung sino-sino sila. Ang 8 anak ng mga NBA player na may potensyal sumunod sa yapak nila. Inaamin ko na hindi lahat ng napasali dito ay legendary player, pero kilala sila bilang manlalaro ng NBA noon. Para sa mga ama na hindi ganong kahusay maglaro pero ang anak nila ay may potensyal, meron tayong honorable mention para sa kanila. Number 1, Cole Anthony. Ang kanyang amang si Greg Anthony ay isang solid role player sa loob ng 11 years niya sa NBA. Pero hindi siya nagkaroon ng hype katulad ng sa kanyang anak na siyang number 1 rated high school point guard sa USA at number 2 overall recruit. Maganda ang naging laro niya nung senior year at ganun pa man, sana maipagpatuloy niya ito sa kanyang college team na North Carolina. Number 2, Nico Mannion, na siyang anak ni Pace Mannion. Nakapaglaro din ito sa NBA pero di pinalad magkaroon ng magandang karir. Kaya si Nico ay isang honorable mention lang. Sa kabila ng lahat, siya ay second high school guard at top 10 recruit sa Amerika. Kung papalarin ay magiging mas magaling pa sila sa kanilang ama. Umpisahan na natin ang 8 anak ng mga NBA player na may potensyal sumunod sa yapak nila. Number 8, Jaden Hardaway. Anak ng NBA legend na si Penny Hardaway. At tulad ng kanyang ama, isa siyang matangkad na point guard na may taas na 5'6" at may disenteng high school career na may 40% shooting. Pero nagrarank lang siya na pang 494 best player sa Amerika at isang 2-star recruit sa class ng 2018. Hindi siya pinalad tulad ng kanyang ama na naging instant star player na nag-a-average noon ng 36.6 points, 10.1 rebound, 6.2 assist, 3.9 steals at 8.2 blocks sa kanyang high school career. At naging isang National Player of the Year. May posibilidad pa rin siyang gumaling at maging isang NBA player balang araw. Nirecruit siya ng Memphis dahil anak siya ni Penny na ngayon ay head coach ng Memphis Tigers. Marami pa siyang time para ma-develop at maging mas magaling na player. Kaya 3 to 4 years, posibleng mag-iba na ang usapan tungkol sa kanya. Number 7, Jackson Williams. Anak ng dating kampiyon na si Jason Williams. Sa video na ito, 13 years old pa lang siya, ay makikita natin na si Jason ay nagko-crossover sa mga kalaban na gawain ng kanyang ama noon. 16 years old na siya ngayon, pero hindi pa rin siya ganoong nade-develop bilang isang NBA caliber player at wala pa ring mga insane handles na ine-expect natin sa kanya. Pero base sa edad niya, ay masasabi ko na pwede na ang handles at pagdadala niya ng bola. Si Jackson ay maayos na shooter, kayang pumasok sa rim, at maganda ang vision niya sa court. Sa ngayon hindi pa niya kayang tumbasan ang galing ng kanyang ama, pero napakabata pa niya at may tsansa pa rin. Number 6, Ron Artest III. Siya ay may taas na 6'8" at may bigat na 215 pounds. Si Artest ay isang 2-star recruit noong high school at uma-average lang ng 2 points per game sa Cal State Northridge noong last season niya dito dahil sinubukan niyang mag-modeling at hindi niya sineryoso ang basketball. Pero sa kabila ng lahat, meron siyang matinding athleticism ng isang NBA player na namana niya sa kanyang ama na si Metta World Peace. Kaya kung pagbubutihin ni Artest III ang kanyang karera sa basketball, ay may posibilidad pa rin itong makapasok sa NBA. By the way, kapatid niya sa ama si Jeron Artest na isang half Pinoy. Number 5, Shareef O'Neal. Anak ni Shaquille O'Neal,
isang 6'9" power forward na may bigat na 250 pounds. At sa tingin ko ay magiging batikan na manlalaro siya sa NBA. Noong high school pa siya, pinatunayan niya na sobrang lakas niyang maglaro, mapa-midrange, tres, magdala ng bola, dakdakan ang kahit na sino, pumalpal at maglaro sa ilalim. Tinuruan din siya ni Shaq na maglaro at malaki ang naging progreso nito sa kanya. Dahil doon ay maraming college na nagre-recruit sa kanya at nagrarang siya ng 5-star recruit at 29th best player sa high school ayon sa ESPN. Sa ngayon ay naglalaro siya sa UCLA, isang prestige school sa Amerika. Kakailanganin ni Sharif magdagdag ng timbang para mapanatili niya ang power forward position sa NBA. Pero dadaan ang panahon at lalaki pa itong si Sharif. Posibleng makapasok si Sharif sa NBA sa mga susunod na taon. Number 4. Jordan Lowry. Siya ang tinatagong anak ni Allen Iverson sa ibang babae. Wala tayong masasabi ngayon kay Jordan Lowry kasi masyado pa itong bata. Ang masasabi ko lang sa kanya ay meron siyang AI handles at kakayahang pumasok sa rim. Ang magiging problema lang niya para makapasok sa NBA ay ang kanyang height. Number 3. Dennis Rodman Jr. Nung unang taon nito sa high school ay hindi naging maganda ang mga laro niya. Pero ngayong natapos na niya ang kanyang senior year, naging maganda ang progreso ni DJ. Siya ay nag-a-average ng 22 points and 9 rebounds para sa kanyang school. At dahil doon, ay mas naging successful si DJ Rodman kaysa sa tatay niya sa ganitong edad. Dahil hindi nagawa ng ama niya na si Dennis Rodman Sr. na maglaro sa high school basketball league. Mas mahusay si DJ sa opensa kaysa sa depensa. Alam naman natin na si Dennis Rodman Sr. kaniyang ama ay isa sa pinakamahusay dumepensa sa history ng NBA. Masasabi natin na malaki ang pagkakaiba ni DJ at ni Rodman Sr. sa estilo nila ng paglalaro. Number 2. Zaire Wade. Ang anak ni D-Wade ay hindi mawawala sa listahang ito. Siya ay isang 6'2" point guard, nakakatapos pa lang ng junior year. Si Zaire ay na-offeran agad ng Nebraska University ng scholarship. At sa season niya ngayong senior, ay siguradong mas marami pa ang mag-o-offer sa kanya, lalo na ang mga sikat at naglalakihang university sa Amerika. Pero kung hindi man mangyari yon, ay okay lang. Kasi tulad ng kanyang ama, nakatanggap lang si D-Wade ng 3 college offer nung high school. Si Zaire ay nakakapag-train kasama ng mga NBA players. At ang mga trainers ni Zaire ay mga Hall of Fame trainers. Kaya walang duda na maging magaling lalo si Zaire sa mga susunod na taon. At sigurado ako na si Zaire ay magiging isang NBA star. Number 1. LeBron James Jr. Siya ay 15 years old pa lang at may taas na 6'4" at may bigat na 176 pounds. Dumadakdak na siya noong 13 years old pa lang siya at binabalak niyang sundan ang apak ng kanyang ama bilang isang atleta. Siya ay nakatanggap agad ng college scholarship noong siya ay 10 years old pa lang. At sa bawat taon na nade-develop si Bronny, sinasabi ng kanyang ama na mas magaling magdala at tumira sa tres si Bronny kumpara sa kanya noong ganitong edad. Meron din siyang access sa mga best trainers at program simula bata pa katulad ni Zaire. Kaya masasabi natin na mas magiging magaling si Bronny kaysa sa kanyang ama noon. At dahil sa patuloy nitong magandang pinapakita at sa progreso nito, nangangahulugan lamang na posible talaga siyang maging isang batikan na manglalaro sa NBA balang araw.